Okay mga kapengyo, pag-usapan naman natin ngayon eto nga mga gwardya no na nakaranas din ng mga kalupitan no ng mga batang nasa lansangan na kung sino pa yung mga bata talaga siya pa talaga yung mga matatapang at pasaway. Ngayon pagka nabaril o napatulan ng gwardya, sabay ayan nga sumbong sa magulang at sasabihin naman ng magulang mababait yung kanilang mga anak, wala namang ginagawang masama. Ang problema po kasi dito mga kapengyo no alam naman natin nung nakaraan nag-viral video nga no na dito kay Sampaguita Girl versus kay Manong Guard na talagang marami po tayong natutunang aral doon. Unang-una sa lahat, syempre kay Manong Guard kailangan pairalin niya yung maximum tolerance na wag siyang basta-basta papatol lalo na pagka talagang pinoprovoke siya. At dito naman kay Sampaguita Girl silbing aral din yon na pag sinita tayo wag din matigas ang ulo. Ito yung mga ano lang naman mga kapenyo no, mga mapupulot nating aral dito ngayon kung paano nga no kung nakaengkwentro kayo no doon sa mga nanonood na gwardiya. Alam ko naman maraming mga guard na nanonood sa akin na kung saan ito po yung silbing aral no pagka may mga ganitong insidente, ano ba ang dapat gawin. Siyempre unang-una sa lahat, pinakamainam tawagin nyo na kaagad yung pinakamataas nyo no na pag may nanggugulong ganito, or pangalawa hawakan nyo, pusasan nyo, kung may posas kayo pusasan nyo yung bata no, tas tawag nyo kaagad ng pulis o barangay kasi nanggugulo na sa ano nyo no, sa binabantayan yung gusali. Gaya na lang nitong gagawa natin ng reaction video ngayon. At tara mga kapenyo, panoorin nga natin yung mga ilang pasaway na bata dyan sa atin sa Pilipinas. Naku, babae po man din. Kung sino pa yung mga babae, siya na matatapang ngayon no, ng mga bata. Oo, nagtatawag pa oh. Ako, marami sila oh, mga bata oh. Oh, ay, nagwawala sa loob oh. Ang tapang. Ay, oo, naninira na yung bata. Nambabato pa oh. Ay, binato pa siya, nako. Sa totoo lang, pagka ganon, foul na yon mga kapenyo, no? Yung binato siya, yung doon pa lang sa loob na nagwawala. Dapat yon, dalawa naman silang gwardya, pinusasan nila or kinuha lang nila, tapos tumawag silang pulis, no? Kasi talagang nanggugulo na, no? Yung bata sa gusaling binabantayan nila. Kahit pa sabihin natin na sinita ng gwardya ito at mali yung gwardya, pero maling-mali na po yun kasi trespassing na yun no? Yung bata, pumasok na siya sa loob, nanggugulo na siya. So, dapat doon pa lang, inaksyonan na nila kaagad. Ayan oh, talagang binabalikan pa siya oh. Matitigas ang ulo talaga ng mga batang to. Grabe, itong bata oh, babae pa man din. Oh, nambabato, binato pa siya oh. Tinamaan sa ulo si Manong Guard. Nakita nyo ba mga penyo? Binato siya sa ulo. Tingnan mo yung bata na yan ha. Oh, tinamaan siya oh. Ay, pagka ganyan dapat talaga anuhin na niya. Pasalamat sila mga kapenyo no, mabait na gwardya yung nakaengkwentro nila dito dahil kung iba-ibang guard yan mahina yung ano no, yung pagtitimpi, mapapatulan talaga yung mga batang ganito. Alam nyo mga kapenyo, na-realize ko ngayon na medyo kalmado pa pala yung nangyari kay Sampaguita Girl versus Manong Guard ha. Medyo kalmado pa yon sa totoo lang. Ito dapat talaga no. Ito yung mga dapat sinasampulan talaga ng gwardya. Meron pa nga ako dito napanood na isang insidente rin ito. Yung batang nag-skateboard, mga kapenyo, ito panoorin naman natin to. Ayan, sinita ng gwardya na bawal mag-skateboard doon. Oh, nangahamon pa, napoprovoke. Ano, bakit? Tinatanong siya, oh. Nagmamatigas yung mga batang ganito. Oh, ayan, tinulak ng gwardya. Subukan mo. Kapaluin daw siya. Bakit? Bakit ako pa kaya ka? Naputi ko tong.
mga kapenyo, makikita nyo talaga yung iba pasaway talaga, no? So kung ibang gwardiya talaga, hindi talaga makakapagtimpi. Kaya nga, ito yung sinasabi ko sa ibang gwardiya na pagka ganito, tawag na ng pulis. O kaya kung nanggugulo talaga sa gusali nyo at lumaban ng bata, dapat talaga hawakan nyo na, no? Huwag nyo nang paalisin. Tapos padampot nyo sa pulis o sa barangay para talagang makasuhan o madala tong bata. Huwag nyo patulan, kumbaga, huwag nyo saktan, paupuin nyo na hindi talaga siya makakaalis para at least maturuan ng leksyon, no? Lalong-lalo na sa pulis. Kasi yung mga ganito kasi pag bata pa kaya matatapang, hindi rin mapapakulong to Dahil hawak pa ng mga DSW dito, no? Kumbaga, hindi pa pwedeng kasuhan. Makakasuhan naman, kaso lang, hindi pa to makukulong talaga sa kulungan, no? Dahil nga mga bata pa. Kaya ang tatapang ng bata sa atin Ito nga yung pinagtatakaan ko mga kapenyo, hindi ba natuturuan ng mga magulang nila to? Pero hindi na ako talaga magtataka kasi yung mga nakatira sa squatter sa atin, hindi ko nila lahat ng mga squatter meron ibang edukado o edukada na taga-squatter. Pero ito, may mga batang taga-squatter talaga na na mga talaga matitigas ang ulo, makukulit, no? Hindi lang sa squatter, kahit yung ibang mayayaman may matitigas ang ulo na ayaw magpasita porke gwardiya, no? Yun kasi yung tingin ng mga tao sa atin yung mga porke gwardiya lang, no? Mga gwardiya ka lang, wala kang karapatan na sitahin ako, wala kang karapatan na anuhin ako, paalisin ako dito. Alam mo yon, yung mga ganon. Kaya dapat ibahin na natin ngayon 2025 yung natin, no? Yung diskarte natin, wag na masyadong ganito kasi hindi talaga maganda mga kapenyo.